Happy New Year! Hi, Happy New Year! Ano, kumusta na yung ano natin? Like and subscribe Jusar Medani Ayun, oh. channel. Oh, kailangan natin yan. Like nyo lang yung JPJ Customs. Ayan, For your personalized gun cases. Ano yan, quality. Ayun, magaling ang gumagawa niyan. Ayun, yun. Eh po guys, nandito po tayo sa JPJ Custom Shop. Ayan, at kasama po natin yung isa sa may-ari na katropa ko po sa Bataan Shooters Gun Club. Walang iba kundi si Jet Micor. Ayan, so magandang araw sa iyo pre. At wala po yung kanyang business partner kasi kagabi ay medyo may kami year-end party kaya medyo nagkapuyatan. So ano lang natin siya, i-shoutout na lang natin siya. Ka-member din namin siya sa Bataan Shooters. Ayan, shoutout kay PG Pagalso. Ayan. Ayan pre. So paki-share naman sa mga viewers natin. So itong JPG Custom Shop natin. So anong model ang pwede nating anong model ng gun case ang pwede nating i-customize? Okay, marami tayong gun case na available. From single gun to 2 gun to 3 gun to 4 gun. Even long arms, yung mga pang shotgun, pang PCC, meron tayo. Anything na makita yung gun case sa Raptor website, Raptor Case Philippines, is available sa amin. As a distributor dito or dealer sa Bataan, pwede kami, nagbebenta kami, pwede kami mag-provide ng gun case. Pwede rin ang main product namin is, nakikita nyo is kino-customize namin yung mga baril. Kagaya kung ano ang request ng client, ganun. Kung ilan yung baril nila, ilan yung magazine, kung gaano kahaba, kung ano, may mga special request, pwede lang ilagay yung mga logo, kung ano-ano. Basta ang pinoprovide namin is fully customized, secured gun case or with foam inserts. Okay, kung ang customer naman may sarili silang gun case, mayroon silang nabili na other than the Raptor, or meron silang mga pag-aari na gun case pa before, pwede naman yon. We also provide yung foam lang. So it's not necessarily, it's not naman mandatory na sa amin kukuha ng gun case. So, option ng kliyente kung gusto mong gamitin yung sarili mong gun case or kukuha ka ng bagong gun case. Ano pre, maliban sa Raptor case, pwede ba natin banggitin na kung ano yung mga pwede natin i-customize na model ng gun case? Yeah, meron tayong mga sa market, mga available kung ano, mga kagaya ng mga Pelican, mga Nano, Mitrillo. Yung Mitrillo, pwede rin. Basta hard case. Basta hard case. Hard case siya na gusto ng client or ng client. So in general, pagka dinala dito, kahit na walang hindi siya branded, pwedeng i-assist nyo kung pwede siya. Kasi ang main product talaga namin is yung customized ng foam. Foam insert. Laser cut siya. So talagang precise cut siya. So ito ang main product namin. Okay. Ang partner lang namin sa gun case is Raptor, but kung ang kliyente kagaya nga sabi ko may sariling. So ang recommended nyo is Raptor kasi tested na. Tested na. Ayan, durable, but the price is really ayun nga. Anong sabi mo dun sa Facebook mo to protect our passion, parang protect ganun. Your passion. Protect your passion kasi go for Raptor case. Ayun. Lalo na yung mga yung mga dumadayo sa ibang country. Oo. Ito tested na namin to sa ibang bansa. Talagang protected ang mga baril ng mga shooters natin. So, how about dun sa ano pre? Pwede ba natin i-discuss yung ito yung Tong gun case na to is ito 450X to. Designed siya for 2 gun and 2 layers. As you can see, the guns on the first layer and the magazines on the second layer. So this cutout is designed for ZZ Shadow 2. So dalawa, iron sight. Okay. Oo. So, yung mga yung mga let's say customer na nagpunta dito. So, kailangan ba nilang dalhin yung kanilang unit o mayroon na kayong template na sasabihin na lang yung model at okay lang na hindi nadalhin yung baril? Okay, meron tayong mga production gun na may mga template na kami ngayon. Since nag-start na kami, kagaya nung CZ Shadow 2, Shadow 2 Optic Ready, Glock 19, Glock 17. Yung mga commonly used gun in the industry, we might have the template. So advantage na yun, you don't need to build your own gun here.
Sabihin nyo lang sa amin kung ano yung size ng box nyo. Alam na agad kasi Alam may na sukat namin. na, meron ng ano, kumbaga layout na Oo, may template may na template kami. na siya. Oo. Template na kami. Ile-layout na lang namin sa box. Okay, Ngayon, okay, sige. Pangalawa, kung wala kaming template, meron tayong option, may dalawa tayong option. First option is preferably you bring your gun to us. Ngayon, kung for example, syempre, all over the Philippines, sa Bohol or hindi makapunta dito, may another option. Another option is to take the pictures, kagaya ng gagawin natin mamaya. Kukuha natin yung pictures, papakita ko sa inyo paano natin kuha ng pictures yung barel. Pag kinuha nyo ng pictures yung barel, papadala nyo sa amin, ititrace namin, and then ipapadala namin sa inyo yung cutout to double check yung cutout according to the size of your gun. Okay, as additional information do sa nabanggit ko kanina, kung sakali man na nagustuhan nyo or sa amin nyo gustong kumuha ng Raptor case, kasama yung foam insert, binibigay namin yung Raptor case as the SRP. So kung magkano ang makita nyo sa website ng Raptor case, gano'n lang namin pinapasa yung Raptor case. Wala kaming dito. Patong. Wala kaming patong sa Ayun pala case. Kumbaga, sa benefits o na lang, yun sa ano natin, main goal natin, yung ating foam, no? Kumbaga, ang partner namin sa case talaga, original partner namin is Raptor case. So, ang pasa talaga namin sa Raptor case is kung ano yung pasa ni Raptor case. Okay. How about naman pre? So, pwede ba natin banggitin sa ating mga viewer para magkaroon din sila ng knowledge or idea man lang kung paano ginagawa yung ating business na customize foam ng ating gun case? Normally yan, pagka-picture natin yan, iti-trace natin yan. Meron tayong software na ginagamit. Dito sa laptop ko, nasa ilalim yan. Yung laptop na yan. Okay. May bell siyang... So, mayroon siyang application pre? Meron siyang built-in software for... so, ito yung ating machine. Ito yung ating machine. Yung machine, ito yung laser cutting machine natin. Laki ano? Malaki ito. So mamaya makikita natin mag-ooperate yan kasi gagawa tayo ng sample, no? Itong machine na to, kaya ganito kalaki is para makita natin yung mga rifle, saka long gun, mga shotgun, enthusiast natin, saka mga PCC. So rifle, shotgun, pwede siya. Pwede. So in general, pag sinabi mong rifle, hindi na natin i-mention. Siyempre, nandun na yung lahat ng model ng rifle. Pwede ba, kaya ba natin gawin? Basta kasya dito, ang maximum natin is 1.3 meters na foam. Okay. Kung ang case mo 1.3, which is normally naman sa mga long guns is maximum is 1.3. So kasyang-kasya dito. Ayun pala. So yun nga. Tapos yung application, dito na rin tayo nagli-layout using laptop. Ito, laptop natin, nagli-layout tayo dito. Ang galing, ano? Tapos yung number one pa natin is yung goma. Yung itong hard foam na to. This is a very, this high density foam ang tawag dito. Hindi siya gaanong hindi siya madaling walang galaw. Kasi by default yung foam na binibili natin sa gun case, sabi mo nga kahapon parang may expiration na lumulundo pagka matagal na. Nako-compress siya over time. Okay. So pag na-compress yung overtime, yung baril mo may tendency gumalaw sa loob while transporting. So kagaya namin pag nung last year, personal experience namin, hindi pa ako gumagamit nito. Ibang case yung gamit namin, hindi Raptor. Matagal na yung case na yun. Na-compress na yung baril. Tapos yung ating pressure relief valve, hindi siya gumana. Sa Raptor, ito gumagana talaga to. Ayun, oo. Yeah. Pressure relief valve, ito kasi pinaka-importante dyan. Pag nagbibiyahe ka syempre sa aeroplano, mataas yung altitude, mataas yung pressure. Oo. So kailangan gumana to pagbaba nyo, para mag-stabilize yung pressure, you have to release the pressure. Ayos. Para worth it naman yung ating budget dyan, for sure. Ito naman, it will not break your bank for this case. It's not like yung mga ibang brand ng mga cases dyan na talagang over 10 cents of thousands. Ito talagang affordable and talagang yung quality is top notch. Okay. Additional lang katanungan pre, kasi nakikita ko dyan, kasama na ba yan yung mga parang naka-engrave na logo, pangalan, pwede ng sa request ng customer yan, pangalan nila, pangalan ng baril nila, pwede na ilagay dyan. Basta anything. Kung may logo silang gusto ipadagdag dyan, okay lang din naman. Pwede naman. Okay, sige. Basta wag lang tayo lalabas dyan. Kung ano man yung nandyan natin, kung anong pwede natin ilagay dyan, and anything other than this is siguro mayroong minimal charge. Pero depende naman yan sa pag-uusap. Depende sa pag-uusapan na. Madali naman kami. Mamaya ipopost natin kung saan ka nila pwedeng kontakin para doon na lang pag-uusapan yung presyo.
yan. Madali naman sila kausap. Hindi naman kami big company na we're trying to, you know. Kasi pare-pares naman tayong shooter kamo para ipapakilala pala din kami sa market. Actually, wala namang ibang gumagawa nito sa market, kumbaga kami pa lang. So, nakita namin sa market, so walang gumagawa eh. So, naisip namin na why don't we introduce this here in the Philippines? Tama. Kasi pagka mahal-mahal ng mga unit natin, kailangan talaga nating protektahan. Kasi number one. Kasi I'll give you one short story. Yung nag-wall shoot kami last November. Sira yung baril na anak ko. This is due to the fact na nag-implode yung case na gamit namin that time, which is hindi nga siya Raptor kasi nga hindi gumagana yung pressure relief valve. So nasira yung scope mount. So at the third stage, bumigay yung scope mount. Ayun ang problema. Kasi dahil sa case, lalo na world shoot. Yes. Mahal yung baril, mahal yung pamasahe, bahala. Tapos pagdating doon ganun lang. Kaya nga, diba? Ayun, sige. Okay guys, ito ngayon papakita ko paano natin dapat picturean yung mga baril natin. Proper na pag-picture para mas madali siyang i-trace. Just in case hindi sila naka-visit dito sa shop mo, pwede nilang ipadala through email yung picture. Papadala na yung picture sa akin. So normally yan, dapat ilagay siya sa white background. So kung paano nyo, normally kung paano nyo pwede, kung gusto nyo ayos, pero actually pwede ko naman i-ayos siya. So dito pinapakita ko yung magazine, saka yung lapad ng magazine. Pwede yung lapad niya, saka yung laki. Okay. Kailangan din kasi makita yan sa picture para talagang sukat na sukat siya. Precisely cut. So ang gagawin nyo, yung camera nyo dapat, o yung mobile phone nyo, yung paano gagamitin nyo pangkuha ng picture, is directly above doon sa subject. Hindi malayo, hindi. Kailangan kita yung gilid. Kasi dito natin ibabase yung sukat. So kailangan alam nyo yung size, length and width ng papel na gagamitin nyo. For example, this is an A3 paper. So kailangan yung sabihin sa akin kung ano yung white background na ginamit nyo, yung sukat. Picturean nyo. Pagka-picture, dapat wala gaanong masyadong shadow. Kasi mas madali nating matrace kung walang gaanong shadow. Pero hindi natin maiwasan niya unless meron ka mga ilaw-ilaw. Pero as much as possible, wag lang madilim, walang masyadong shadow, directly above the subject o yung baril nyo, okay na yun. Good to go na yun. Kita yung apat na sides ng puting background, okay na yun. Malinaw. Pwede na sa amin yun. Padala nyo sa amin at iti-trace natin. At ipapakita ko sa inyo yung tracing, ipapadala ko sa inyo yung sample cut, and then i-confirm nyo kung okay na yung sample cut. Ayan. So mamaya, bago matapos yung vlog natin, ipo-forward natin lahat ng mga information, email, Facebook, kung saan sila pwedeng kontakin. Ngayon, tapos kung dala nyo naman sa akin, gagawin natin, ako nang gagawa nun, i-trace ko, tapos sa sample cut, pagka-sample cut, confirm natin yung sukat, pag satisfied na yung kliyente, and then for production na siya. Ano yun? Okay, pagkayari yan, tatanggalin na natin itong background picture at makikita nyo na yung trace. Okay. Yan. Yan na yung trace niya. Ayun, no? Diba? So, hindi na natin kailangan yung image kasi na-trace na natin eh. Na-trace na natin. Yan ang ipiprint niya ngayon. Ito ang ikakat natin. Tinatawag natin na test cutting. Diba? Pipili tayo dyan. Depende sa case natin kung nakaiga o nakatayo, nakatagilid yung ating magazine. So, depende yan. So, pagka-test cut na tayo. Okay. Yun, no? Parang ano lang printer lang ng tarpaulin Ayan, guys. Ayan, so kung mag-print kayo ng mga tarpaulin, parang ganito lang din yung printer na ginagamit nila. Ito guys, so karton daw muna yung ating pang-test out para just in case nagkamali, hindi masasayang ating foam. Ayan, so ano to? Laser to guys, laser. Ayan o. Galing o. Nangulma na siya. Yan na yun. Opo siya.
Pasok pa. Oh. Ayun. Hindi mo masasunog yan. Okay, yun na yun. Okay, so mitrilyo gun yung ating sinasample ngayon. Akala ko okay na yun. So may ganyan pa pala. Ah, hindi. Susukatin lang yung baril. Ayan ang tinatawag natin na test feed. Oo. Test feed. So, saan tayo mag-adjust? Hindi talaga siya nakukuha ng unang pasada. Almost, yan, mga 90%. Kuha na siya. Sa taas, okay na to. Okay, bababa na lang yung kung na lang. Normally, kung saan mo gusto mag-adjust. Sa frame, okay na siya eh. Yan. Normally, mamarkahan mo na lang yan. Pag mga minor adjustment, sukatin lang natin. Yung mga ilan yan. Susukatin niya manually, sa kanya ulit susukatin dun sa application. Yan. Yung built-in application ng ng machine. Yung ganyan. Bayan tayo ng konti dyan. Sukat lang natin. Sukat ng konti. Ganun palang pag-adjust. Ayan na, papasok na yung foam. Bali ang size niyan is 1 inch. 1 inch. So kasang-kasya nga yung rifle dito kasi mahaba. Ayan. Kailangan mo na yan. Yung engraving mo. Yung engraving. Ayan, sa akin na yan. 10 minutes lang. Ang bilis din. Check. So, binagyan lang yung cut. Oo. Okay. Ngayon, makikita mo na kung paano pinakat. Engraving muna tayo. So yung grading mo na yan. Engraving muna yan. Yun muna yung unang gagawin niya. So i-engrave niya muna yung yung logo saka yung pangalan. Pangalan. Alam mo. Cutting na. Automatic na pala, no? Diretso na agad. Automatic.
Okay, so tapos na i-rin na yung ano natin, yung foam. Tingnan natin kung gaano ka... Ayan. Kung gaano ka fit. Oo. Yeah. Ayan, sige, game. Ayan, testing na natin. Ha. Ayun. Grabe yun. Boy is 100% fit. Nakailan tayo dyan? Naka-anim. 6 na... 6 or 7. Oo, na-try. Test cut. Oo. Test cut. Diba? Ito, pwede mo itago ito kung hindi mo ginagamit yung iba. Pwedeng balikan ako kung sasakaling ano para... Diba? Ayan. Diba? Yes. Tignan nyo, boss. Hindi siya gumagalaw. Oo. Diba? Hindi yan gagalaw. Tignan nyo. Yan, kaya pinaghirapan niya kanina kasi yan nga yung ano natin, dapat makuha yung ano, Perfect yung fit. perfect fit na gusto natin mangyari. Fit Ayan. ng JPJ custom yan. Oo. Diba? Walang galawan yan. Diba? Ito nyo naman, inaalog ko na yan. Diba? Walang galawan. Ngayon, hindi natin sa baril. Baril lang pinaka-importante, diba? Ayan. Oo, ha? Oo, diba na? Laglag lang yung baril. Hindi natin pinipilit ipasok, di ba? Basta pinapatong lang. Oo. Pasok na agad. Testing natin kung gumagalaw. Oo. Diba? Wala. Walang galaw. Ayos. Diba? Ayan, pagawa na kayo dito. Walang galawan. Diba? Normally, nilalagyan natin ng finger hole para madaling kunin. Eh, masikip yung box natin. Oo. Pwede na natin So, kunin usually yan. talaga, mas maganda yung kung ano, may... Pwede natin dukutin dyan yan. Or dukutin sa trigger guard. Normally, may finger hole tayo dyan. Kaso, wala paglalagay ng finger hole. So, okay na yan dyan. Ngayon, tignan na natin pagka sa box. Okay. Not necessary na bumili kayo ng box sa amin, pero mas maganda kung sa amin kayo bibili ng box. So yung bali yung ginawa natin sa ulitin ko ulit ay metrilyo. Ito yung gun case ng aking metrilyo na Fastidious. So yun ang pinagawa ko sa kanya. So usually yung sinasabi niya, ano yung pre, yung finger hole ano? Oo, Yun yung wala kasi medyo masikip na nga daw yung box. Hindi naman necessarily kailangan talaga sa amin yung umat. Pero mas maganda po sa amin, mas fit talaga. Fit naman, kaya ko naman fit kahit anong box. Diba? Okay. Diba? Diba? Ito, pwede ko pang gamitin. Wala pa yung pang magazine, no? Oo. Natin dyan. Ayun oh. So siya, malupit. May bago na tayong design. Diba? Okay. Yes, So, since ayaw ko kasing palitan yung gun case ng metrilyo, so pinaano ko sa talaga siya, pinidesignan ko siya, ginawa niya ng paraan. So okay naman, so far okay naman yung design, layout. Pero pagka Raptor case, mas malaki, malalagyan natin ng finger hole na sinasabi niya. Ayan.